and mega love shout out sa lahat po ng ating mga manonood sa ang sulok man kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako na naman po si Kapitana ni Heights, ang kapitan na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So ngayong araw guys, magbibigay tayo ng reaction tungkol dito sa mga bago na namang mga issue, no, na ating napapanood, no. And ayun, no, shout out sa Team Guapa dyan, shout out sa Kapitana ni Team Fighters Worldwide, shout out po sa lahat ng Anti-K, ayan, Team Oppo, no, kay Sir Joel Salcedo, Team Canoli International, ayan, sa Team Boss Team A1, Team Lomot, ayan, Kapeso Tambayers, Reynas Community, ayan, at sa lahat-lahat po sa Trom, no, Team Rowell of Malalag, Mamis, ayan, at sa lahat po ng mga sumusuporta din sa kay Langga Rachel, shout out sa inyong lahat. And ayun, no, shout out din sa Team Kapobre at sa team sa MJ family ni Michelle Japina, shout out. And ngayon guys, ibigyan natin ng reaction itong live ni Beyonce kagabi guys, no. So nitong mga nakaraang araw, mapa Facebook man or mapa YouTube, ay ang daming naglalabas ng mga fake news, no. Hindi ko alam kung sila ba ay nagbubulag-bulagan, no, for the content lang, for the views, or talagang may alam sila kung paano ma-detect ang isang channel pag ito ay na-demonetize or hindi. Kasi nga pinapakalat nila na itong si Beyonce ay na-demonetize ang channel. And maraming mga nagsasabi na deserve kasi mayabang, ganito, karma, or whatsoever, no. So kagabi nag-live si Beyonce, no, natulala na naman yung mga buzzers dahil namumukadkad na naman, no, ng pakulay ang kanyang live. Actually umabot ng 95,426 ang palipad ni Beyonce kagabi, no. Tapos nung nakaraan, nung pangalawang live niya is 83,000, and yung first live niya is 144,490. So a total of mahigit na, no, mahigit 300,000 na, no. So baka abutin pa ng 500,000, no, pag si Beyonce ay sipagin at may time na mag-live, no. So dito mo makikita na napakalaking kawalan ni Beyonce sa community ng Kalingap, no, at malaki ang nawala sa community ng Kalingap, no. So diyan sa mga buzzers, no, na ini-enjoy nila yung pagpapalaganap ng fake news, ini-enjoy nila yung pambabas kay Beyonce, no. Sorry kayo kasi the more na dinudurog nyo yung tao, the more na binibless, no. So ayan, no, siguro kahit papaano nagkakaroon ng realization yung iba na hindi basta-basta ang isang Beyonce, no. Sa bagay, hindi na tayo magtataka guys kasi kahit nung nandyan pa yan sa Kalingap, isa sa mga asset ng Kalingap, no, si Beyonce or ang love team ng EDSA na masasabi nating nabilong sa Big Four, no. So akala kasi ng mga iba dyan na pag umalis ka na sa Kalingap, which is yun ang ine-expect nila, na pag umalis ka sa Kalingap, lulubog ka or gagapang ka, no. So dito nga guys, kung tingnan natin, wala lang, nagla-live lang si Beyonce, shout out, no, and kamustahan, pero talagang dinudumog ng viewers. Imagine, kagabi umaabot ng 3.2K viewers, di ba? 3,200 viewers, no, ang nanonood kay Beyonce. Kasama na of course diyan yung mga buzzers, no. Alam ko naman na kahit na nanggagalaiti kayo, nambabas kayo, pero nanonood pa rin kayo, no. Syempre para updated baga. So yun, no. Yung iba naman nagsabi na wala naman daw ginawa si Beyonce sa live niya kundi mag-shoutout. Alangan, anong gagawin ni Beyonce dyan? Diba? Bakit? Naninibago ba kayo pag ang isang live streamer nagsha-shoutout, nagbabasa ng comment? Bakit dyan sa ibang mga vlogger niyo, ano bang ginagawa? No? Huwag niyo iti-trigger yung tao, no? Kita niyo, natututo na rin si Beyonce na sumagot, nasusupalpal kayo, no? Sabi ko nga, walang taong mabait kung tinatarantado na lalabas talaga yung sungay niyan. Pero wala din taong masama kung pinapakitaan ng mabuti, no? Attitude of someone depends on how people they
treat them, no? So, yun, no? Depende kasi ang pag-uugali ng isang tao, depende kung paano mo siya tratuhin. So, wag yung sabihin na mabait kasi may sungay din yang nakatago. Wag yung sabihin na masama kasi may puso din yan, na depende kung paano mo tratuhin. May kabaitan din yan sa loob, no? Na tinatago lang din niya, no? So, ganun lang, no? So, tuloy nyo lang yung pambabas ninyo, no? And, the more na nagagalaiti kayo, the more na binibless yung tao, no? So, ayan, congratulations kay Beyonce, and go lang, no, sa yung tawag dito, hadikain or sa iyong mga goal, no? Pero syempre priority pa rin ang pag-aaral. Unahin pa rin yung pag-aaral kasi ang pag-YouTube or being a content creator ay walang kasiguruhan yan, no? Pwedeng sikat ka ngayon, balang araw ay magsasawa yung tao, no? And as long as meron ka pang kinikita, kailangan i-ano mo yan, no? Ingatan mo, no? And ayun, pag-aaral pa rin kasi ang edukasyon kahit ano mangyari hindi mawawala at hindi mananakaw yan, no, sa iyo ng ibang tao, no? And iba pa rin kasi ang may pinag-aralan, iba pa rin yung may tinapusan kasi yan yung magiging passport mo sa magiging future mo, no? Kasi sa panahon ngayon na ang hirap ng buhay, no? Yes, hindi naman lahat ng tao na may pinag-aralan ay naging successful, pero iba pa rin talaga yung meron kang talino, meron kang credential or meron kang diploma na nahahawakan, no? So, ayan, no? Sa Team Guapa, ayan, go lang, and a job well done, no? So, ayan, and then reaction na din natin ito kasi connected ito kay Beyonce, no? About dito sa nanay ni Rose Ann, no? So, kahapon napanood ko ay may vlog si Kalinga Prab at actually guys, mula nung nagkaroon ng issue si Beyonce, halos lahat ng mga beneficiary nila or kung sino man yung mga tinutulungan nila, lagi nilang tinatanong, kumbaga paano ba tawag dito? Parang ano nila ba? Sinusulsulan nila yung mga beneficiary nila kung ano yung masasabi nila dito sa nangyari kay Beyonce, no? So, marami na tayong naririnig, pero dito sa nanay ni Rose Ann kahapon ay talagang sasabi nating agaw pansin, no? Kasi okay lang naman, no? Okay lang naman na magsalita siya about sa issue kasi wala namang masama na magbigay ng opinion, no? Pero doon sa panago, sa pagsagot ni Nanay Nora, Nanay Rose Ann, parang sobra naman yata yung pagkasipsip mo kay Kalinga Prab, no? Kulang na lang simutin mo yung talampakan niya, no? Pwede naman magsabi na bilang nanay, no, siguro, no, ganun talaga, or sabihin natin wala ako masyadong masabi, no? Pero doon sa sinabi mo na sa sabunutan mo, kung doon ka lang sa sabunutan mo, sa lagay na yan, Nanay Nora, sa lagay na yan ay kaya mo pa talagang manabunot, At sa akala mo, kung mananabunot ka ng tao, hindi ka gagantihan, Masama man sabihin, pero siguro kailangan mong marinig to para kahit papaano matauhan ka at magkaroon ka din ng magkaroon ka ng realization na hinay-hinay ka din sa pananalita mo. Sa lagay na yan, sa lagay mo na yan, sa kondisyon mo na yan, kaya mo bang manabunot? Baka madagdagan yung pagkakuba mo kung gantihan ka ng sabunutan mo. Nanay Nora, buktot ka na nga, buktot ka na nga, yan pa yung mga lumalabas sa bibig mo, baka mamaya madagdagan yung pagkabuktot mo, okay? At saka Nanay Nora, nanay ka din, may anak kang babae na halos kaedad ni Beyonce, si Rose Ann. Kung nagkataon na si Rose Ann ay binastos, tatahimik ka, Nanay Nora? Anong klase nanay ka? Inutil ka, wala kang silbi na klase ng nanay. Kung yung anak mo ay binastos, tatahimik ka lang. Sana, no? Sana dahil dyan sa mga pinagsasabi mo, dahil sobrang sip-sip ka sa kalingap, no? Plastic ka, no? Sana hindi mangyari kay Rose Ann yung nangyari kay Beyonce, no? Sana hindi dumating yung panahon na mabastos yung anak mo, di ba? At tatahimik ka lang. Kasi doon lalabas na wala kang silbi na klase ng nanay. Okay? Nanay Nora,
At alalahanin mo, beneficiary din kayo, no? Beneficiary din kayo. Ilang taon na ba kayong pinapalamon ng kalingap at ng mga sponsor? At alalahanin mo, yang anak mo, ibang tao ang umaako ng responsibilidad mo. Magyabang ka, Nanay Nora, kung yang anak mo ay ikaw ang nagsusumika para mapaaral yan. Magyabang ka kung hindi kayo palamunin ng mga sponsor. Kailangan talaga minsan matikman mo yung medyo maanghang na pananalita. Baka palang magising ka sa katotohanan. Huwag ka magyabang. Huwag ka magyabang. Yes, tinulungan kayo ng Kalingap, pero baka lalahanin mo, hindi sa bulsa ni Kalingap Rab nang gagaling lahat ng tulong sa inyo. Galing din yan sa sponsor. Kung baga, palamunin kayo ng sponsor at ng Kalingap, kaya huwag ka magyabang. Nanay Nora, mananabunot ka talaga? Mananabunot ka talaga? Akala mo yung taong sa sabunutan mo hindi gaganti sa'yo? Baka pag ginantihan ka, hindi lang buktot yung mangyari sa'yo. Masakit pakinggan, no? Masakit, pero ito ang dapat mo marinig para maramdaman mo din yung mga pinagsasabi mo. Dapat matuto kang manahimik, matuto kang sumagot ng tama. Huwag kang sumagot ng balibag kasi pag binalikan ka, mas masakit. Okay? Mas masakit. Lalo na kung yung taong sa sabunutan mo, normal. Litsugas ka, tanda-tanda mo na, isa ka ding nanay, Isa ka ding nanay, pwede ka naman magsabi na, wala po ako masasabi diyan, no? Ayoko pong magsalita. Baka po tayo ay makakasakit din or may masabi ako hindi maganda. Kasi isipin mo, beneficiary din kayo. Akala mo kung sino ka. Pero yung magsabi ka na kung nandoon ka na sa sabunutan mo, ang kapal ng, nakakagigil ka. No? Nakakagigil, bakit? Palagay natin na mangyari kay Roseanne yung nangyari doon kay Beyonce. Palagay natin na bastos yung anak mo. Di ba? Hindi ka magre-react, tatahimik ka. Di ba? Sana po respeto lang din naman doon sa nanay ni Beyonce kasi nanay ka din. Tumahimik ka. Hindi yung, itong mga naririnig mo ngayon, ito yung consequences diyan sa mga pinagsasabi mo. Di ba? Ito yung consequences sa pinagsasabi mo. Or pwede mo rin sabihin na pwede ka rin maglabas ng opinion mo, pero yung magsasalita ka na kung nandoon sa sabunutan mo, bakit mo sa sabunutan? Anong issue nila sa'yo? Inagrabyado ka ba nila? Pinirwisyo ka ba nila para manabunot ka? Opinion lang. Kasi kinukuha yung opinion mo. Ito naman mga alipungoy na to ng mga kasamahan ni Kalingap Rab at mismo si Kalingap Rab. Kung hindi ka ba naman alipungoy at kalahati, ikaw yung nagsisindi ng apoy. 'Di ba? Diyan sa mga beneficiary mo, 'di ba? Ikaw yung nagpapahamak ngayon. Nabas ngayon si Nanay Nora. Ikaw, Roseanne, kaya mong idepensahan tong nanay mo? Roseanne, alalahanin mo. Alalahanin mo. Pinaghirapan din ng ibang tao yung ini-enjoy mo ngayon. Nag-aaral ka galing din sa pinaghirapan ng ibang tao. Matuto kayo. Matuto kayo manahimik. No? Matuto kayo magpakatotoo. Ngayon, binabas yung nanay mo, kaya mong depensahan kasi habang nagsasalita yung nanay mo doon, pangiti-ngiti ka din. Sana hindi mangyari sa inyo nangyari kay Beyonce para hindi nyo mararamdaman kung ano yung naramdaman ng magulang ni Beyonce at ni Beyonce mismo. Di ba? O ngayon, nakakarinig kayo sa social media, sinasabihan ka, kasi hindi lang ako nag-reaction nito, marami na. Sinasabihan kang buktot, sinasabihan kang kuba, sinasabihan kayong palamunin ng Kalingap at ng sponsor. Huwag ka magyabang kasi responsibilidad mo bilang ina dapat na paaralin yung anak mo, so magpasalamat kayo. 'Di ba? Dahil may mga sponsor na tumutulong sa inyo. Ngayon, kung nangyari man yan kay Beyonce, may rason yan. Hindi lang si Beyonce umalis sa Kalingap, no? At lumalaban, no? Dahil lang sa wala. May rason yon, Nanay Nora. May rason si Beyonce at ang magulang ni Beyonce kung bakit sila umalis sa Kalingap. Hindi yung umalis lang sila na parang walang utang na loob. At kung tutuusin, Nanay Nora, si Beyonce, ang laki ng contribution niya sa Kalingap.
ang laki ng naitulong ni Beyonce sa Kalingap dahil viral si Beyonce. Yung anak mo, di hamak na mas malaki ang naging contribution ni Beyonce compare dyan kay Roseanne. Nanay Nora? Di ba? Kaya kung ano man yung mga natamasa ni Beyonce, deserve niya yun at pinagtrabahuhan niya yun. Pinagtrabahuhan niya, hindi kagaya ninyo. Hindi kagaya nyo. Di ba? Di hamak na mas malaki ang naging contribution ni Beyonce compare yan kay Roseanne. Kaya, Nanay Nora, next time, ingat-ingat ha. Huwag masyadong mayabang. Huwag masyadong sip-sip. Huwag masyadong plastic na kulang na lang. Simutin mo yung talampakan ni Rab. So, yun lang guys. Nakakainis, no? Okay lang kasi marami naman tayo narinig na nagbigay ng opinion. Pero okay, opinion nila yon. Hindi tayo nag-react. Pero sa kanya, yung sabihin niya naman na nabunot siya. Kaya mo manabunot? Kaya mo, salagay mo na yan. Kaya mo bang manabunot? Okay? So, doon tayo guys nag-react, no? Doon tayo nag-react doon sa sinabi niyang manabunot. Kasi kung yung iba nang nagbibigay ng mga opinion, wala naman tayong sinasabi kasi opinion nila yon, nasa tama lang naman, nagpakatotoo lang sila. Pero ito manabunot siya, oh. Baka mamaya hindi lang yan magiging sitwasyon mo kung manabunot ka pa. Baka mamaya hindi, gumapang ka na talaga, hindi ka na makatayo, hindi ka na makalakad. Kaya Roseanne, sabihan mo yung nanay mo, kalma-kalma lang pag nagsasalita, huwag masyadong sip-sip, huwag masyadong plastic. Alalahanin nyo, ilang taon na kayo na palamunin ng Kalingap at ng mga sponsor, kaya huwag kayo masyadong mapagmataas din. At ikaw mismo Roseanne, alam mo kung ano ang dahilan kung bakit umalis si Beyonce sa Kalingap. Bilang isa sa Kalingap Angel, alam mo yan. Huwag kang ngiti-ngiti abang yung nanay mo ay nagsasalita na manabunot. No? So, ayan guys, abangan nyo yung live ko pag may time ako kasi dadagdagan natin yung reaction natin. So, maraming salamat and God bless everyone.